Okay, yan. Start recording na po tayo at ngayon ho ay tayo po ay mag-aaral. So ngayon po gabi ay simula po ngayon ay i-upload ko ito no, sa ating private group, Send the Light, para yung tamad umaten ng prayer meeting ay nakakarinig kahit papaano. Ano po? So ngayon po ay November ngayon? 11/11/20. Oh, yung nagsha-Shopee dyan, 11/11 na. At ngayon po ay tayo po ay aaral. Katulad po nung mga nakaraang turo po natin, tayo ay nasa series po ng Aklat ng Genesis. At sa ating pong series ay ating inaaral yung natapos po natin nung nakaraang linggo nakaraang Miyerkules yung chapter 11. Ngayon po ay dadako tayo sa chapter 12, pero tayo ay dadako muna dun sa huling mga pangungusap dun sa chapter 11 para magkaroon po tayo ng background dito po sa buhay po ni Abraham. Okay, so alam niyo po si Abraham ay kapag tayo bumabasa ng Biblia, nakafocus lang tayo kay Abraham at saka sa kanyang asawa na si Sarah at saka kanyang mga anak, si Isaac, Jacob at yung mga anak po niya. No? Pero hindi natin minsan napansin yung kanyang ama na ang pangalan ay Terah. At sa buhay po ng kanyang ama, makakakuha po tayo ng ilang mga aral. At yung pong kanyang ama, sa paniniwala ng ibang mga nagsulat ng mga aklat, ay siya po talaga yung unang may panawagan. At yung panawagan ito, malinaw sa babasahin natin mamaya, na talagang tinawag ng una si Terah para po maglakbay dun sa ipapangako ng Diyos na lupa ng Kanaan. At sa madaling sabi ay humayo ang pamilya ni Terah, dala ang kanyang anak na si Abraham, si Sarah, kanyang pamangkin na si Lot. At nung sila'y bumabiyahe sa kanilang bayan sa Ur, sila'y nahinto doon sa isang bayan na ang tawag ay Haran. Yung Haran po na bayan na yan ay pinangalan ng Haran dahil yun po yung pangalan ng isa sa anak ni Terah na kapatid po ni Abraham, na siya namang tatay ni Lot. Ano po? So ngayon, tingnan po natin ang kasulatan para makita natin na mas malinaw ang buhay po ni Terah, na maraming naniniwala na siya po yung unang may panawagan sa Diyos. Gawa nga nung hindi siya nakatagpos at hindi niya sinunod ng ganun na lamang ang Diyos dahil katulad din ng utos kay Abraham, sabi, iwanan mo ang iyong bayan, pati ang iyong mga kababayan. Pero ang ginawa po ni Terah, bit-bit niya ang kanyang pamangkin at ilang mga kasama yung mga anak niya. At hindi ho natin alam pa yung detalye ng panawagan ng Panginoon kay Terah. At basahin po natin para mas maliwanagan po natin itong aklat na ito na tungkol sa buhay ni Terah na ama ni Abraham. 11 verse 27, at kung nariyan po kayo sa Bible niyo, Genesis 11 verse 27. Ito pang sabi, ito ang mga lahi ni Terah, naging anak ni Terah sina Abraham pa po, hindi ho Abraham. Naging anak ni Terah sina Abram, Nahor, at Haran.
So 3 magkakapatid po ito. At naging anak ni Haran si Lot. Unang namatay sa Haran o si Haran kaysa kanyang amang si Tera sa lupain ng kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. 29. At nagsipag-asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. Ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran, na ama ni Milka at Iska. Yan, binanggit po si Aling Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. Isinama ni Tera si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak. At si Sarai na kanyang manugang na asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang umalis sa Ur sa mga Kaldeo upang tumungo sa lupain ng Kanaan. And notice po, no, gusto ko lang pong tandaan ninyo yung sinabi rito sa verse 31, at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Notice yung place, upang sila magtungo sa lupain ng Kanaan. Yun din po yung lugar na sinabi ng Diyos kay Abraham. Hindi man sinabing diretso sa kanya, pero yun po ang direksyon ng itinuturo ng Diyos kay Abraham. So, sa makatuwid, ito pong si Tera ay marahil meron siyang panawagan din na una kay Abraham na kanyang lisanin yung kanilang lugar, iwanan ng kanyang mga kababayan at maglakbay patungo sa Kanaan. Pero hindi po nangyari because there was a tragedy na nangyari dito po sa Haran. Okay. At sa kanilang paglalakbay, hindi natin alam, hindi binanggit ng Biblia, yung kadahilanan, yung dahilan kung bakit nangyari yung trahedya sa Haran. At by the way, yung pong salitang ginamit ditong Haran, ay ito daw po yung salitang ibig sabihin ay delay. Delay. Ayan. Kaya minsan po, no, kapag mayroong panawagan ng Diyos, laging hindi po maiwasan na mayroong delay minsan sa pagtawag ng Diyos. At ang kadahilanan po noon ay marahil may mga ibinigay na instruction na hindi nasunod. At makikita po natin yan sa buhay po ni Abraham, na ang sabi ng Panginoon sa kanya ay iwanan mo ang iyong bayan, pati ang iyong mga kababayan. Pero notice nyo po, no, imbis na kasama niya lang ang kanyang asawa, na sa kanila lang dalawa talaga nakikipag-deal si Lord, isinama yung pamangkin. Sino pa yung pamangkin? Si Lot. At dyan po tayo babasa ngayon sa chapter 12 para makita natin yung flow ng istorya po dito. Sa chapter 12 ng Genesis. Ayan, ito na po yung tinawag na si Abraham. So ito po yung time na marahil ay mission failed si Tera, yung kanyang ama. At ipinagpatuloy ng Diyos ang mission na ito sa kanyang anak na si Abraham. At marahil the same instruction ang narinig ni Tera at marahil napakinggan din ni Abraham nung marahil ikinakausap siya ng Diyos. It is the same direction na idinadala sila ng Diyos sa Canaan. Ayan. So, basahin natin yung istorya sa verse 1, chapter 12 ng Genesis. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak
notice that word, sa iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. So by this time, hindi sinabi ng Diyos na yun pala ay Kanaan. Pero sabi lang ng Diyos kay Abraham, tuturo ko sa iyo. Habang sumusunod ka sa akin, tuturo ko sa iyo. Ano? Pagka minsan ang Diyos ay ganun po yung pakikitungo niya na merong element of surprise. Ano ba? Na hindi natin alam bakit hindi sinabing diretso sa kanya na sa Canaan kayo. Kasi yun yung pinangakong lupa sa inyo. Pero hindi ganun sinabi ng Diyos. Ang sabi ni Lord dito, okay, basta sumunod ka sa akin at pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Ano po dito ang ibig sabihin ng Diyos? Bakit niya sinasabi ito? Ito pong mga pangungusap na ito ay may kinalaman. Kung ikaw ay, if you really want to know the direction, kailangan meron ka laging contact doon sa nagbibigay ng direksyon. Di ba? So, sa panahon ngayon, lalo sa traffic, nakakatulong na sa atin ngayon yung Waze, ano pa, yung Google Map. Pero sa panahon na wala yan, naalala ko po nung panahon na wala pa yung gadget na yan, 2004, nung kami nasa Amerika, alam niyo kung anong hawak namin? Librong malaki na mapa. At naalala ko, nung kami bumibiyahe ni Sir Ebert, noon na nasa Texas kami, at ayaw ng mga senior pastor na sila yung nasa harap. Ako pinaupo sa harap at ako yung pinagbabasa ng mapa. Biro yung mapa na talagang susundan mo yung karsada, susundan mo yung exit, susundan mo ng mata. Dahil ang sabi ni Ebert, ang warning niya, pag lumagpas tayo sa exit, napakalayo ng iikutan natin. So, kaya ako naman, tinatanong ko siya, habang ako'y nakatutok sa mapa, ay, Sir, nasa na po ba tayo, Sir? Nandito tayo sa exit number ganito. Okay, so, I will remind him, sasabihin ko kay Sir Robert na, Sir, malapit na, in 1 mile siguro ito, ay malapit na tayo sa exit. Alam niyo kung bakit? Kahit mga tagaron mismo sa Amerika, itong mga Amerikanong to, they still need maps and direction. Sa lawak at laki ng karsada doon, they need itong yung mapa at direction. At kasi one time, na-miss namin yung exit. Alam po yung nangyari, nung na-miss namin yung exit, halos 1 oras kami bago nakabalik doon sa aming pupuntahan. Kasi na-miss namin yung exit at yung direction na kung saan dapat doon kami patungo. Napakahalaga ng direksyon. Lalo't kung hindi mo alam. Mabuti nga ngayon, meron nang nakakatulong. Yang Waze at saka Google Map. In the same way, God is giving Abraham a direction na hindi niya sinabi yung destination, hindi niya sinabi na doon sa Canaan, but ang sabi niya, just wait for my direction at kayo ay pupunta sa lugar na sasabihin ko sa iyo. So it implies na dapat si Abram ay laging nakafocus kay God habang binibigay yung direction. Di ba? At talaga sinadya ito ng Lord na sabihin kay Abraham para si Abraham ay laging nakafocus kay God on waiting for some direction ng kanyang buhay. Hindi ba ganun din po sa atin? Kailangan natin ang direction natin sa buhay. Asan ang direction natin? Diba? Kailangan meron tayong mapa na kung saan itong mapang ito is going somewhere doon sa direksyon na nais mo o pinagagawa o pinapupuntahan ng ating Panginoon. And going back dito sa isang thought na ito, gusto ko lang magbigay ng ilang kaisipan po dito. Nasa ang direction po tayo papunta ngayon? Ayan. At mahalaga po sa isang
tao na meron siyang vision, meron siyang focus, meron siyang destiny na tinatarget o ano tawag doon? Bini-visualize. Alam niyo po ang ibig sabihin ng vision? Ang ibig sabihin ng vision, it is a picture of where you want to be. It's a picture. Ito yung, it's a mental picture na kung saan, ano yung gusto mong marating. That's a vision. Halimbawa, may vision tayo na ang ating church ay dapat ganito. So we must focus on some destiny or direction. At siyempre, pag nakafocus ka sa isang direction, meron kang tinatawag na intermediate goal, yung hakbang isa-isa. Habang ikaw ay nakafocus dun sa isang direction na ron, malayo, and then you have to rearrange your steps one by one. Ayan, yung po ang tawag natin, meron tayong long-term vision o long-term plan at ganoon din meron tayong short-term plan para maabot mo yung long-term plan. Amen. So yun po ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon kay Abraham na pumunta ka dun sa lugar na sasabihin ko sa iyo because we need to be focused doon sa nagbibigay ng direction. Ayan. Ngayon, kung bibigyan natin ng ng tawag dito, practical, ano yun? Practical na application sa atin. Just think about your direction. Yung buhay mo, itong dalawang anak ko, kung tatlo pala sila, ay kailangan alam niyo na yung direction ninyo. Amen? At least kami nasa edad na, alam na namin yung direction namin. Okay. Pero kayo, you have to, kailangan iguhit mo yung direction na yan. You have to visualize yung pupuntahan mo, yung direction natin. So, mahalaga yung direction. At lalo na yung nagdadirect ng ating patutunguhan. Kailangan. Amen? Ano? So, that's one of the thought na makikita natin sa verse. Anong verse ito? Chapter 12, verse 1, ano? Verse 1. And then, meron pang isang point dito, gusto kong tingnan nyo, na ito. Sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Ano pa? Sa iyong mga kamag-anak. Ano pa? Sa bahay ng iyong magulang. Tatlong bagay ang binanggit dito ng Panginoon kay Abraham. Umalis ka sa lupain na yan, kung ano mang lupa yan, ay nasa Haran sila at this time siguro. No? Pero yung talaga pinanggalingan nila, they were from the land of Ur, of Chaldean, of the Chaldees. At ang mahigpit na bilin ng Diyos dito ay umalis ka sa lupa. Yung lupang tinutungtungan mo, alisan mo yan. Bakit kaya? Alam nyo kasi, yung pinanggalingan nilang lupa, it's actually yung Chaldean of Ur of Chaldea, it's, hindi ko lang matanda, no, eksaktong lugar na ito, pero it's near or it's in the vicinity of Babylon. Yung mga tao dyan sa lupain yan ay maraming mga Diyos-Diyosan. Yung mga taong nakatira doon ay they were idol worshiper. At marahil lang isa yun ang dahilan kung bakit pinaalis yung tong si Terah na umalis ka dyan sa lupa na yan para huwag kayong mapollute. So anong principle ang iniaral dito? Yung principle of separation. You separate yourself sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi pagka kasama mo lagi yan sa trabaho, sa school o anumang nakikisalo ka dyan, hindi malaon ikaw ay mananamba na rin sa Diyos-Diyosan. Di ba minsan kung sino yung kasama natin,
yun tayo. Kung sino yung madalas nating makasama, katulad nung bago ako nag-Bible school, nagtrabaho muna ako. Trabaho ako sa Procter & Gamble. Naipasok ako ni daddy ko. Doon sa trabaho, yung mga kasama kong mga trabahante, ay pagka uwian na, kasi alas 11 ng gabi ang uwian namin. Pasok ako ng, may oras nun, alas 2. Alis ka na alas 11. Mag-aaya pa yan mga yan. Kabago kong Kristiyano. At mga kaedad ko yung mga nandun. At that time, siguro, 24, 23 ako. At nag-Bible school kasi ako noon na 25 na ako. Pero bago ko pumasok sa Bible school, nagtrabaho muna ako. At yun, yung aya, yung pag-inaya ka one time, naaya ako. Yung mga kasama ko, mga fresh graduates sa college, mga talagang yung iba'y anak mayaman din. At alam nyo na, napupuntahan namin, mga kasiyahan, may inuman, may dancing floor. Kasi yun ang kasama ko eh. Yan. So yung principle of separation ay talagang itinuturo ng Biblia na we must separate from certain things na ayaw ng Diyos talaga. Tama ba yun? You agree ba kayo? Kaya nga ang Kristiyano, we are a separated, we are a separated society. Tayo po ay isang, tayo yung mga congregation na inihiwalay sa kamunduhan. Di ba? Kaya nga po, ang church is a called out church. Ibig sabihin, we were separated from sa sistema ng mundong ito. At we were chosen to be separated from unto the church, unto the glorious church of Jesus Christ. Kaya, pinili tayo to be separated from darkness unto the marvelous light of Jesus Christ. Amen. So, ano na yung puntos na yun? 2 points na yun, Principle of separation. At ano pa yung isa ko kanina? Yung principle of yung direction, yung focus. Focus tayo sa nagbibigay ng direction. And so, going back po dito, makikita ninyo, yung mahigpit na bilin, 3. Iwanan mo yung lupa. Iwanan mo yung kamag-anak mo. Dala-dala si Lot. Pamangkin. Kaya later on, kung babasahin niyo yung Book of Genesis, nag-away itong magtiyuhin. Ano pinagawayan niya? Di ba? Nag-away sila magtiyuhin eh. Sa dami ng kanilang mga baka, tupa, siguro naghahalo-halo na ang sabi ni Abraham sa kanyang pamangkin, pamangkin, nag-aaway na yung mga tao natin sa ating mga dami ng ating mga bakahan at tupahan. Marami tayong kahayupang marami ng hayop tayong aaway na sila. Nag-aaway na yung mga tao. Okay, nakikita mo ba itong plane na ito? Pumili ka kung saan ka pupunta. Kung pipiliin mo yan, pupunta ako dito. Kung pipiliin mo to, pupunta ako diyan. So, ang ginawa ni Lot, pinili niya yung napakaganda sa paningin. Yan. At napunta kay Abraham, isang sukal na lugar na nababagay naman sa mga tupa. Yan. Kaya malaunan, naghiwalay itong dalawa, naging pabigat sa buhay ni Abraham si Lot. Ayaw niyo kung bakit? Nung na-capture itong si Lot, dun sa lugar na kanyang pinuntahan. Alam niyo yung lugar na pinuntahan niya? Sodoma, Gomorrah. Ay, minsan yung pagpili, yung mata, yung nagandahan ka sa lugar. Minsan mali pala. Di ba?
Minsan, di ba, titingin tayo sa magandang lalaki, magandang babae. Di ba? Yung pala, hindi ganda ugali. Okay? Di ba? So, hindi pala sukatan yung maganda sa paningin. Although, kailangan din naman natin yung maganda. Pero, hindi pala yung sukatan yung ganong bagay. Amen. O kaya yun po ang mahigpit na bilin ng Diyos na pagkaiwan mo sa lupain mo, iwanan mo rin yung kamag-anak mo. Kaya nagka-delay yung blessing ni Abraham because yung kanilang partial obedience ay ganun na lamang. Ang sabi ng Diyos, iwanan mo ang kamag-anak mo, bit-bit si Lot. Bandang huli, inihiwalay din ng Diyos si Lot. Alam nyo, kung meron pong bagay na iniutos sa atin na dapat iwanan, iwanan natin. Kasi sa bandang huli, tatanggalin din ng Diyos eh. Like si Lot. Tinanggal. At nung tinanggal si Lot sa buhay ni Abraham, talagang namroblema pa itong si Abraham. Bakit? Kailangang i-rescue niya yung pamangkin niya. Pamangkin niya, hindi niya pwedeng iwanan. So, gumawa ng, nag-form ng kanyang komando. Parang ano yan sa Navy. Nag-form siya ng Navy SEALs. Para dukutin yung kanyang pamangkin doon sa lugar na yon. At na-rescue po si Lot, pati yung kanyang mga ari-arian, pati yung kanyang... Pero talagang naging sakit ng ulo, naging pabigat sa buhay ni Abraham itong si Lot. Alam niyo kung bakit? Kasi ang bilin sa kanya sa chapter 12 verse 1, iwanan mo yung lupa, plus yung mga kamag-anak mo, bit-bit mo yan si Lot. And then ano sabi pa rito? Yung sa bahay ng iyong ama. Ibig sabihin, yung sambahayan ng iyong ama. Sambahayanan. Sambahayan ng ama niya. Sino ba yung sambahayan ng ama niya? Si Terah. Si Lot is part of his household. Pamangkin eh. Di ba? Ayan. Kaya, marami palang lesson tayo makukuha dito, no? Sa verse 1 pa lang, ay marami tayong makikitang aral. So yun po yung tinatawag na pagtawag. That was the call sa verse 1. And look at the promise. Verse 1, ito yung pagtawag kay Abraham, and at the same time, yung mga utos at mga requirement na kailangan niyang gawin. O ito yung gagawin, ito yung utos ko sa iyo, ito yung gagawin mo. Verse 1. And verse 2 comes the promise. Ito po yung pangako. Pagka ang Diyos tumawag, tandaan natin, meron laging pangako. Amen. Pagka tinawag kang maging Kristiyano, meron siyang planong gawing maganda ang buhay mo. Lalo't kung tatawagin ka sa ministeryo. Prayer ko, tawagin to mga anak ko. Hindi ka labitin. Mahirap kasi kinalabit lang. O inutusan. Maganda yung tinawag talaga. Kasi pag tinawag ka, katulad ni Abraham, hindi ka tatawagin ng Diyos ng walang kalakip na pangako. Amen? Hindi ka tatawagin ng Diyos sa isang lugar na hindi niya ipoprovide yung kailangan mo. Sa umpisa talaga mahirap. Talaga sa umpisa nagdududa ako. Ito ba talaga, Lord? Parang ang hirap. Ayan. Pero as we go along doon sa ating journey sa buhay natin, ay binibigyan tayo ng pagkatuto ng Diyos sa mga buhay natin. Ito yung mga pangako niya, no? Mula dyan sa verse 2 hanggang sa verse 5. Okay, nabanggit ko na nung linggo ito, 7 yung pangako na yan. And let me summarize uli itong pangakong ito sa kanya. Una, gagawin kitang malaking bansa. And notice the one, kung sino yung pinangakuha niya. Sino yung pinangakuha niya? At this time, he is 90 years old. Si Sarah,
80. Kaya minsan, ang Diyos, pag nangako, unreasonable, yung bang, parang hindi ka maniniwala eh. Beyond reason yung mga pangako ng God, ni Lord. Di ba? So ikaw naman, kung ako si Abraham, ay alam ko yung sitwasyon ko. Pangangakuan mo ako, si Lord, no? Ako, Lord, pangangakuan mo na gagawin mo akong malaking bansa, wala nga kaming anak. Ano malaking bansa? Siguro sa isip ni Abraham, nananaginip ka ba, Lord? O ako nananaginip? Notice nyo, no, yung si Lord, pagka nangako, parang imposible. Kaya nga tayo mga tao minsan, ang hirap natin tanggapin yung pangako ng Diyos. Kasi overwhelmed tayo. Sobrang laki naman yan, Lord, parang hindi yata makatotohanan yung pangako mo. Kasi kung titingnan nyo yung kanyang kalagayan, okay? Si Abraham is ready for retirement. Tapos, paglalakbayin mo, dapat itong si Abraham, since he is ready for retirement, dapat nasa bahay na lang, nakaupo sa tomba-tomba, at meron siyang yung makinang pang ganun, tawag doon. May treadmill machine siya doon, meron maliit na dumbbell, dapat yun na lang ang buhay niya, no? Tapos meron siyang listahan ng diet niya, tapos may mga pills ng gamot. Yun na lang yung dapat no? Pero at his age, at his situation, tinawag pa ng Diyos, Abraham, lumayas ka dyan sa lupa na yan. At maglalakbay ka all the rest of your active life, maglalakbay ka. Amen. Diba? So, doon pa lang sa pangako number 1, yung promise number 1, ay parang siguro tinitingnan ni Abraham yung sarili niya. Teka Lord, 90 years old na ako. Siguro tinignan niya asawa niya, tinitigan niya mula ulo hanggang paa. Yung aking sweetheart, 90 anyos, lagpas na sa paglilihi. And yet, God fulfilled His promise. Amen? Pero at this time, hindi pa rin naniniwala si Abraham. Until chapter 15. Chapter 15. Doon na talaga. Pero dito, hindi pa. Verse 2. Nandun pa rin. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Verse 2. Gagawin kong dakila yung pangalan. Hindi nga kami kilala. Siguro sabi ni Abraham, hindi nga ako kilala Hindi naman ako politiko. Hindi ako barangay kapitan. Wala akong pinangungunahang, mga tao dito sa bayan namin. Pero yung promise ni Lord, gagawin kitang dakila o gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Yung pangalan mo ay dadakilain yung pangalan mo. Notice hanggang ngayon, lahat ng Kristiyano kilala si Abraham. Kinakanta pa nga natin, Father Abraham has many children. Alam niyo ba si Abraham, kilalang kilala at tinuturing ng 3 malalaking relihiyon sa buong mundo. Tinuturing siya ng Islam na kanilang tatay, tinuturing sila ng Judaism na kanilang pinagmulan, tinuturing siya ng Kristyanismo na siyang ating ninuno sa pananampalataya. Kristyanismo, Judaism, Islam, kilalang kilala si Abraham dahil doon nila tinuturo ang ugat ng kanilang pananampalataya. Kaya naging totoo yung pangako ng Diyos sa kanya. That Abraham, your name shall be great. Kahit sa Islam, kahit sa Judaism, and even sa Christianity, kilala ang pangalang Abraham. Amen? Nagkatotoo yung pangako. Pangatlong pangako, anong sabi rin? At ikaw ay magiging isang pagpapala. Magiging blessing ka. Ikaw ay isang magiging blessing. Di ba magandang pakinggan na sasabihan ka na, okay, Malu, isa kang blessing. Ayan.
Ano ibig sabihin ng pag ikaw ay isang blessing? Okay? Unang-una, bago ka maging blessing, ibe-bless ka muna ni Lord. Kaya yung sinasabi ng Panginoon kay Abraham, okay, magiging blessing ka kasi bago ka maging blessing sa iba, I will bless you. At pag binless kita, you become a blessing to others kasi yung blessing ko will overflow sa ibang tao at ibang tao, and that is overflowing and overflowing. Parang isang timba na pagka napuno ng tubig, nag-uumapaw ito at ito'y matatapon doon to fill up some other vessel na nakasahod sa kanya. I will make you a blessing. Sana ganoon din po tayo na hindi masamang humingi ng blessing kay Lord. Lord, i-bless mo po ako. Alam nyo ang yung tatlong naging anak niya, si Isaac, si Jacob, sino pa isa? He is the God of Abraham, Isaac, Jacob. Tapos yung 12 yung 12 anak ni Israel. So makikita niyo po na when God promised you na ikaw ay magiging blessing, first, God has to bless you first. Kailangan unahin pagpalain ka muna ng Panginoon. At napakasarap kung tayo pinagpapala ng Diyos. Amen? Hindi lang po ito material, pinansyal, kung hindi yung blessing ba na punong-puno ng kapayapaan ng isip mo. Ang damdamin mo ay talagang very peaceful at sa akin sapat na po yun eh. Dagdag na lang yung ibang mga material at yung mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham, okay, bukod dun sa pangalawang pangako ko sa iyo, okay, you will be, ano yung sabi ron? Ikaw ay magiging isang pagpapala. Okay, sa history ba ng tao, ay naging pagpapala ba talaga si Abraham? Yes. Naging pagpapala siya, bakit? Tandaan nyo, tatay siya ni Ishmael. Sino si Ishmael? Si Ishmael ang ama ng lahat ng Arab country. Si Ishmael yung 12 princes ng Arab nation. Hindi ko alam kung ilan yung 12 na yan. Hindi ko alam. Hanapin natin sa internet kung sino yung tinutukoy na 12 princes na Arab nation. Isa dyan ang Saudi, for sure. Ang Kuwait, for sure. Dubai, for sure. Di ba naging malaking blessing si Abraham sa mga sa anak niyang si Ishmael na tinuturing ng ama ng Arab nation? Amen, di ba? Di ba naging pagpapala din siya sa Christianity? Lalo't sa lahi ni Shem, mga Semites, na kung saan tayo bahagi rin ng Shemite family, ng Shem, pamilya ni Shem. At lalo na yung piniling lahi ng mga Hudyo, hanggang sa isilang si David, hanggang sa isilang yung binhi na tinutukoy na magiging binhi ni Abraham. Sino yun? Si Kristo. Yung binhing tinutukoy doon sa Genesis 22. Pinaliwanag yan ni Pablo sa Galatians 3 na yung binhing ito ay walang iba kung hindi si Kristo. Amen. Ayan. Kaya, pagka ang Diyos nag-bless, talagang blessing. Yun nga lang, di ba, nagtataka tayo, bakit itong mga Arab nation, hindi naman kumikilala sa Diyos ni Abraham o sa Diyos ng Kristiyano, pero pagdating sa material blessing, sila yung pinakamayayaman. Biro mo mga prinsipe, ang kotse nila
babalutan ng ginto, isprayan ng pinturang ginto, pero saka nakakitang gano'n, yung Prince of Dubai. Alam niyo yung aso nila, hindi pang karaniwang aso, tigre. Pero mo, naglalaro sila sa palasyo nila, ang kalaro nila, tiger. Bakit gano'n, Pastor? Hindi sila nilalapa. Ano, hindi sila nilalapa kasi mga maliliit pa yung mga pups na yon, nasa bahay na nila. Diba? Ayan, kaya you will be a blessing, sabi rito. Ano pa? Verse 3. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Pagpapalain ko, yung magbibigay ng pagpapala sa iyo. Amen. Kung tayo ay isa sa anak ni Abraham, sa pananampalataya, no? Yung magbe-bless sa atin, ibe-bless din ni Lord. Ngayon, ialis natin yung focus sa sarili natin. Halimbawa, ikaw, pag ibe-bless kita, ibe-bless ako ni Lord kasi nag-bless ako ng iba. Ayun yun di ba? Kaya mahalaga po that we bless others. Okay, kaya ang sabi niya, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Ang sino man magpapala sa atin, pagpapalain ni Lord. And for sure, hindi tayo ibe-bless ng hindi Kristiyano. Dahil galit sa Kristiyano yun. O di mas lalo pang bine-bless yung Kristiyano na nagpapala sa kapwa Kristiyano. Okay, next. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Ano ibig sabihin nun? It's a promise with protection. It's a promise with protection. Ibig sabihin, ang sino mang susumpa sa iyo, anyone who will hurt you, anyone who will make yung mga bagay na pangit sa iyo, I will curse them. So, ang Diyos tumatayong protection natin dito, anyone who curses you, ika-curse ko. Ako ang gaganti sa kanila. Kaya no wonder, sabi sa Romans, okay, vengeance is mine. Kung meron mang nagsalaulan sa inyo, relax ka dyan kasi God will take vengeance para sa iyo. So, ayan, kaya napakaganda nitong mga pangakong ito kay Abraham, na susumpain ko, yung susumpa sa iyo. At susupilin ko, yung susupil sa inyo. At kung ano yung gagawin ng mga tao sa iyo na masama o mali, gagawin ko rin sa kanila yon. Okay. May tawag dun it's imprecatory yata. No? Alam niyo yung imprecatory prayer? Ito yung panalangin na ginawa ni David. He is praying for his enemy. Hindi para bumuti. No? Imprecatory prayers means prayer na sila'y sugpuin ng Diyos. Kaya nga, minsan, yung imprecatory prayer, kung ito ba sa panahon natin ngayon ay pwedeng gawin? Okay, meron ba? Na halimbawa, merong kumaaway sa'yo. Di ba? Titingala lang kay Lord. Lord, pwede ba imprecatory prayer? Pagpe-pray ko to na ito'y hatulan mo at lahat ng salot that's imprecatory prayer. Pero in the Old Testament, ginawa po ito ni David, he's praying for his enemy na ito'y malipol. Ang prayer niya ron, that the fire of God ay lipulin sila, that the arrows of God ay sila'y lupigin. And so, ganito po yung marahil sinasabi dito. No? Pero, in the context of grace, hindi pa malinaw sa atin ngayon kasi hindi na ginagawa yun ngayon sa atin. Dahil ang bilin sa atin, pag sinampal yung mukha mo kabila, ano sabi? Ibigay mo pa isa. Sabi, martir naman yun. Parang mahirap gawin sa panahon natin ngayon. Pero yun ang instruction. And maybe it's not literal, pero ang tinutukoy dito ay yung marahil leniency or yung pahabain mo yung pasensya mo or something.
Baka mawin mo yung gumagawa ng bagay na yun sa iyo. Ayan. Next ay, at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Okay. Sa pamamagitan mo, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. At ito, no, ano ang fulfillment nito? Mga kapatid, ang fulfillment po nito is when Christ was born, ano, na siyang ipinangakong binhi ni Abraham. And then, yung lahat ng sumampalataya sa Kanya becomes part of Christ. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin, we are in Christ. At si Kristo is the seed of Abraham. So sa mga katuwid, may relasyon tayo kay Kristo because we are in Christ, at si Christ was the promised seed na tinutukoy sa Genesis 22. Kaya bahagi tayo ni Abraham by faith. Ang mga Israelita bahagi ni Abraham by flesh. Tayo by faith. Amen. O, kaya po, napakagandang aralin itong mga bagay na ito, makikita natin na kaisa pala tayo kay Abraham. At malinaw yan sa sulat ni Pablo sa mga Galatia. At basahin po natin. And so with this, mga kapatid, bigyan ko na lang ng conclusion yung 7 pangakong ito, that when God gives us promise, ano niya yan? Yung tinatagpos niya hanggang sa matupad yan. Hindi naging hadlang kay Lord yung pagiging baog ni Sarah. At the age na not bearing child na ay nagkaroon pa ng anak. Hindi imposible kay Abraham at 99 years old na siya'y matuli at naglalakbay pa at age of 99, 100. Di ba? At tayo nga lang, ako nga lang is nasa 50 plus. Ayoko sabihin yung butal. 50 plus. Huwag nang sabihin yung butal. Basta ako, 50 plus lang. Pwedeng plus 1. Or ganyan. O si nanay, ano lang. Less than, ano yan? Less than 70. Amen, di ba? Okay? O, kaya po mga kapatid, aralin nyo ang Biblia. Okay, o kayong nanonood sa, kung pinanonood nyo nga ako, send the light, ano? Let's support yung prayer meeting. Umatin kayo, prayer meeting. O, kasi mas maganda yung tinuturo ko pagka prayer meeting. Okay, kasi ito yung mga grupo ng talagang faithful kay God kasi nagpe-pray. Amen? Okay, so let me conclude in a prayer na tayo i-bless ng Panginoon. Jai, i-stop. Yung stop button.